Nasaan na ang bilyones na pondo ng flood control projects? Yun po ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan. Grabe, kawawang mga kababayan nating Bicolano. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nakalubog sa baha, walang makain, mabagal ang rescue, mabagal ang relief. Dahil dito sa flood control na pinagmamalaki ng ating gobyerno. Okay, i-review lang natin yung mga pahayag ng mga senador. Mga ilang senador ang umalma sa flood control projects ng ating gobyerno. National government budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. By the way, si Senator Joel Villanueva itong nagsasalita. Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Bakit naman yung 89 billion na 1.44 billion kada araw. Grabe, no? So, ito na fact check sila. Ito ba? Kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman nito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So, yun po. Metro Manila, ang unang nabaha ngayon, pumunta na naman sa Bicol. Sa Mindanao naman, ang Cagayan de Oro, ang siyudad na palaging nababa, kunting ulan lang baha. Makikita mo sa Cagayan de Oro, kaliwat kanan ang mga karatula ng mga kongresista, pinagmamalaki nila ang kanilang mga flood control projects. So, ano na ngayon? So, hihintayin pa ba natin ang darating pang mga bagyo bago ayusin ng maigi ang pagpapatupad ng flood control projects? Sana naman, ito na, wake up call ng ating gobyerno na seryosohin itong flood control dahil nag-iiba na po ang panahon. Yung climate change, walang darating at darating ang mga bagyo, baha. So, sayang yung pundo. 1.44 billion daily, ang laking pera. Anyway, speaking of Bicol, ito, ang mga netizens, nag-comment, isang congressman na taga Bicol, ako Bicol Party List Saldico, basta sinisingil na siya ng mga taong bayan, hinahanapan yung ilan yon, 24 billion pesos na pondo sa Bicol region, saan napunta?
Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Ganun. Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Dapat before pa dumating, handa ka na. Before pa dumating, mayroon ka nang magagawa. At yung mga proyekte mo dapat, yung perang nakalaan dyan, dapat na-implement. Ang tanong, asan ngayon yung mga yun? Dapat i-account yan Dapat ang mga Pilipino hindi tulog. Tignan niyo yung may nakita na ba kayong mga pump boats or mga, yung mga life-saving boats na pinadala ng mga Amerikano galing sa mga EDCA sites para i-rescue ang ating mga kababayan? Meron na ba? So ano ba talaga yung EDCA sites na yan? Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Sabi ko, bakit ganun? Ngayon lang ako nakarinig ng isang gobyerno na gumib up para, alam mo yun, para mag-responde doon sa natural calamity na kung saan maraming ating mga kababayan ang nakita mo naman lumulubog, 'di ba? At marami ang mataas ang casualty niyan, hindi lang in terms of property, even in terms of human casualty. So parang hindi ko maintindihan. Ang tanong kasi diyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Even Bicol region. Ang Bicol region, lubog. Ang Region 8, lubog. Especially yung Samar part. Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? On the other hand, ang sitwasyon ng Pilipinas, when you talk about bagyo, hindi na bago sa atin. Bata pa ako, siguro mga 6 years old pa lang ako, alam ko na taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive na solusyon ang current government on this? Ang tanong ko, saan napupunta yung pera na nilalaan supposedly sa, disaster relief operation and even flood control? Kasi hindi lang yan usapin ng flood control Usapin din yan ang tinatawag mong response doon sa natural calamity. Like for example, asa na yung mga boats, yung mga speed boats na pwede mong gamitin, yung mga rubber boats na pwedeng gamitin dyan pag nag-rescue ka. Tapos, asan yung mga tao na dapat nakahanda na? Kasi dapat may preparation before pa dumating ang bagyo. Kasi mayroon naman yung may balita ka naman dapat dyan na darating ang bagyo, ito yung intensity niya, ito yung kanyang gravity. So before that, you have already preparation. After that, you're ready. And then post bagyo na mga gagawin mo for rehabilitation. Pero it seems that the government is so helpless na i-address itong bagyo na to. And this is not just the first time. This is how many times already. Yan ang sinasabi mo, tama ka nga MJ. Ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyan ang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo Other countries, China would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin humupa before pa tayo makagawa ng paraan.
That's really that's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry, Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concerned ako sa aking, lalo na sa aking probinsya. I think devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's my province eh. So yun na para bang, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba tayo? Hintayin na lang ba nating humupa ang bagyo before tayo makagawa ng paraan? So yun eh, nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo. Kasi inaano ko yung mga reports na nangyayari at the moment eh. Malaking question yan na dapat tanungin ng mga Pilipino kung bakit until now, ilang bagyo na ang nagdaan under current administration this year, laging ganito ang nangyayari sa atin. At saka one more thing, when it comes to these things, there are already modern technology na dapat magbe-benchmark tayo sa paano ginagawa ang disaster relief and response ng ibang country. May benchmarking ba tayong ginagawa? Di ba kasi may pondo ka naman dyan, magbe-benchmark ka para makita mo kung paano mo susolusyonan ang mga ganitong problema. Kasi this is not new eh. This is already supposedly, na natin yan eh, experience natin yan. So kung experience mo, at least napapaghandaan mo, di ba? Kasi may mga naman tayo, may mga, dapat nagbe-benchmark ka, dapat alam mo kung ano ang mga gagawin mo before and after the bagyo or before pa yung dumating. Pero it seems na hindi ganun eh. Ang laki